Hey guys, Assalamualaikum and welcome again sa Amer TV. So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Miss Rosmar Tan. Nawalan daw siya ng 500,000 sa kanyang BPI account. So papanoorin natin guys yung kanyang live sa kanyang Facebook. So magbibigay tayo ng konting komento, okay? Or mga suggestion para sa ating mga BPI account, okay? So panoorin natin guys. Ayan guys, nawalan ako ng 500,000 sa BPI. So, ganito yung nangyari. Meron akong online banking ng BPI. Checking account ko yun, pero wala akong ATM card. Never kong nakuha ang ATM card ko. Okay, so sabi niya meron daw siyang checking account sa BPI pero hindi pa daw niya nakukuha kahit kailan yung kanyang ATM card, okay? Ng BPI. Then nagulat ako guys, biglang may nag-notify na BPI. Device registration successful. You may now log in to the BPI mobile app using your Flare S7 device. Okay, so device registration successful dun sa sinabi niya. So dun pa lang guys, malalaman natin na may unauthorized transaction na kasi naka-register or naka-login na yung kanyang BPI account dun sa Flare S7 device. So duda siya kasi yung gamit niya kasi guys is iPhone 15 Pro Max. So magkaiba talaga guys. So doon pa lang malalaman natin na meron ng unauthorized transactions na nangyayari sa ating BPI account. Okay, so continue natin. So basically guys, is Cherry Mobile siguro yung phone, which is naka-iPhone 15 Pro Max ako. Tapos parang napalitan yung naka-login device sa aking online banking ng Cherry Mobile. So at first, akala ko may nag-send lang sa akin ng pera, kaya hindi ko napansin yung notification na yun. Pero nung tinatry kong i-access yung aking online banking, eto na siya, account disabled. You have exceeded the maximum number of attempts. Okay, so dun sa sinabi niya guys, sa BPI kasi, once na mag-login ka ng 3 beses tapos mali yung binibigay mo na credentials, the username and password, so automatically ilalak siya ni BPI para hindi ma-hack yung ating BPI account. So pag nagkamali tayo ng 3 beses, so automatically ilalak siya ni BPI. So yun yung nangyari sa kanya. Pag login niya dun sa kanyang BPI account sa kanyang online banking, so hindi na niya malogin guys kasi nakalak na yung kanyang BPI. So not accessible na siya. Okay, so continue natin. Valid attempts daw. So, BPI ko kasi guys is naka-face detection lang ako, face login. So, basically hindi ko na kailangan mag-type. Okay, so face detection. So, kada login niya guys, yung mukha lang niya itatapat niya dun sa kanyang cellphone. So, automatically ma-open niya yung kanyang BPI account online. Okay? So, hindi na niya kailangan mag-type pa ng password or di kaya mag-type ng username. So, yun yung sinabi niya. Okay, so yan. Ganon. Hindi ko na ma-open yung aking BPI account, yung online bank. Kaya ang ginawa ko nung nakita ko na nalagin siya sa Flare S7, tumawag na agad ako sa BPI para i-hold, i-lock na yung mga account ko, i-block na lahat. At doon ko na-confirm guys na nawalan na ako ng 500,000. So nabawasan na yung account ko ng 500,000. So kung makikita nyo, tinransfer niya East West Rural Bank, 50,000. Ayan, napakarami niyang transaction. Okay, so sa BPI guys, pag mag-transfer tayo ng pera, so depende kasi yan sa maximum limit na isi-set natin. So, for example, kung bawat transaction natin, bawat pag-transfer natin ng pera, isang nakalagay doon or nakaset doon is 50,000. So, 50,000 lang yung pwede natin transfer per transaction. So, yan yung nangyari sa kanya. Maraming transactions yung nangyari since 50-50 lang yung pwede niyang i-transfer. Okay, so siguro hindi alam nung gumagamit kung paano i-con yung maximum limit na gawing 100k per transaction. So, sige, i-continue natin. 50k hanggang makaabot ng 500,000. And as you can see guys, yung limit ko na 20,000, ginawa niyang 500,000 sa pagta-transfer. Kaya okay, so yun yung sinabi ko kanina. So, pwede natin i-set dun ang 500, for example, yung per transaction or yung limit ng pag-transfer natin ng pera. Siya nakapag-transfer ng 500,000 sa isang iglap lang. 6 PM niya ginawa ngayon. Ayan, November 20, 2023, 6 PM niya ginawa. As in, yung 20k na limit ko, ginawa niyang 500k. Pero dahil na kung tutusin, engot pa rin siya dahil transfer niya sa East West Bank or Rural Bank. So, kagaya yan ng
mga bank like BPI, mga ganyan. So basically may mga information siya doon, may ID siya na present doon para magkaroon siya ng bangko, may mga picture siya doon and so on. So ngayon, nakikipag-coordinate ako sa attorney ko. Okay, so madali lang i-detect yan guys kasi since nasa rural bank yung pinagtransferan ng pera, so doon napunta yung pera ni Miss Rosmar. So madidetect naman yung kanyang account number, so mas madali mahanap yung nag-transfer ng pera kasi lalapit lang ito sa rural bank para ma-check nila kung kanino yung last digit na account number para malaman natin kung sino yung nag-hack ng kanyang BPI account. So mas madali na guys. Sa BPI San Pablo, sa aking branch of account, ayan. At sa media, ayan, pati sa GMA, marami na po akong kausap, marami na lumapit para sa interview about dyan sa nangyari. At naka-coordinate na rin po ako sa kakilala namin sa naging interesado at hindi sa akin diniliver. So, di ba alam niyo naman guys na sa mga cards, pagka bago, may mga pin doon. So, kahit sino kung bubuksan mo yun, makikita mo yung pin, activation, ganyan, insert mo. Simpleng mamamayang Pilipino na meron kang ipon ng 500,000 na sa isang iglap na wala. Yun na lang yung savings mo, yun na lang yung ipon mo. So ayun, nakakatakot lang. Kaya bukas pupunta ako sa BPI dito sa Tagaytay kasi medyo malayo yung branch of account ko sa BPI San Pablo. Pupunta ako ng BPI Tagaytay para withdrawin na lahat ng laman nun. Pina-hold ko na siya ngayon and so on para wala nang madagdag na transaction dun sa 500,000. Okay, so yun yung maganda guys. Naka-hold na yung kanyang account. So wala nang mangyayaring transaction. So, ganun guys, pag let's say meron kayong napansin na unauthorized transaction sa inyong BPI account online, so mas maigi itawag ka agad sa BPI hotline or di kaya pumunta sa pinakamalapit na branch para ma-hold nila yung account nyo para hindi na makapag-transact yung hacker or hindi kaya yung scammer. So, mas maigi pa-hold lang natin yung ating BPI account, okay? Tapos, withdrawin ko na lahat, ilipat ko na sa BDO ko. So, ayun, nakaka-stress lang. Alam mo yun, buntis pa naman ako. So, hindi ko na dapat ipopost, pero syempre for awareness, kasi nakakatakot. Paano kung sa inyo mangyari? Paano kung pinagrap? So, ngayon, ano ba yung mga pwedeng mangyari guys pag ganon? So, sabi niya kasi kanina is, hindi rin daw niya siniset yung kanyang online or yung PIN. Online banking kung i-insert daw yung mismong ATM card sa ATM machine tapos pinalitan yung aking number. So basically wala nga akong ATM. Okay, so ganun, pag magpalit talaga ng number guys sa BPI, so kailangan i-activate natin yung number na yon. Pwede tayong mag-change ng ating contact number or di kaya yung pinagsisentan ng OTP sa ating online banking sa ating cellphone. So pwede tayong mag-change ng number, kaya lang kailangan natin siya i-activate dun sa ATM machine ng BPI para mapalitan na talaga. Okay, so ang nangyari kasi sa kanya, napalitan yung kanyang number pero wala naman siyang ATM card. Yun yung sabi ng BPI. So mapapalitan lang daw yung number nila or number ni Miss Rosmar Tan kung meron siyang ATM card or in-insert yung kanyang ATM card dun sa ATM machine. So ang nangyari kasi wala daw siyang ATM card. Hindi pa daw niya nakuha or never niya nakukuha yung kanyang ATM card sa BPI. Never kong nakuha sa BPI San Pablo. So wala po akong hawak na ATM card ko. Ngayon tumawag ako sa BPI San Pablo ngayong gabi sa kontak ko doon. And sinabi ko nga yung incident yung nangyari. Ang sabi nila sa akin, hindi daw sure kung mababalik sa akin yung pera. Pero mag-i-investigate daw sila. And ayun, tinanong ko sila. Sa totoo lang medyo nagdududa ako. Akala ko, inisip ko, sabi ko, ma'am baka po pinaship. Okay, so tumawag na siya doon sa BPI. So yun, maliit lang yung chance or 50-50 na may babalik yung pera niya sa bangko. Okay, so parang nagdududa na daw siya guys. So I think parang kaduda-duda rin din kasi wala din siyang BPI ATM card. So paano nangyari na napalitan yung kanyang number na wala naman siyang ATM or wala siyang ATM card? It is impossible na mapalitan yung kanyang number na wala naman siyang ATM card. Okay? Okay, so ano ba yung mga aral na makukuha natin dito guys? So unang-una guys is kahit gaano pa ka-secured yung ating BPI account, kung talagang may gustong kumuha ng pera natin, so automatically makukuha nila yun siya guys. So hindi it means na bangko yan, so secured na masyado.
So may mga palpak pa rin nangyayari sa ating mga bangko dito sa Pilipinas. So hindi lang sa BPI. So ito lang yung may dagdag ko guys, or ma-recommend ko or suggestion ko dun sa may mga BPI account. So unang-una guys is kailangan natin iset yung ating security. Okay, so at least ginawa natin yung best natin para ma-secure yung ating BPI account. So wag natin ibibigay yung ating mga OTP or yung one-time PIN, and then please change your BPI password regularly, and then yung mobile number natin guys, yung mga mobile number natin na ginamit natin sa ating BPI account, much better na wag natin ipamigay kahit kanino. So kung meron tayong number na ginagamit, gawin na lang natin private yon para sa ating BPI account. Wag natin ipamigay kahit kanino, kasi dyan yung unang-unang nangyayari na pang-hack is dahil sa cellphone natin, dahil sa cellphone number natin. Okay? So mas maigi na gawin nating private yung ating mobile number, which is nakakonect dun sa ating BPI account. Okay? So at least nabigyan ko kayo ng konting idea. Sana makatulong ito sa inyo. Sana may balik yung pera ni Miss Rosmartan soon. Okay, so again, thanks for watching, and don't forget to subscribe to Amber TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.